morning guys! So, today, discuss natin kung paano kami nagdala ng money dito from Philippines to Canada. So, yung una, may dala-dala talaga kaming cash on hand nung nag-flight kami from Philippines to Canada. So, meron kaming more than 10,000 USD. So, we had to declare it sa customs, sa Philippine Customs, and meron lang kaming fill upan na form. And then, yun na, after filling up the form, naka-declare na yun. And pagdating namin so ang connecting flight namin is Montreal kasi yun eh. Then from Montreal, St. John's. So, pagdating namin sa Montreal, nag-declare kami sa kiosk doon. So, pumunta kami sa kiosk, tapos verify namin yung identity namin and yung declaration, on-screen declaration at primary inspection kiosk or e-gate. So, doon, linagay namin doon yung details sa visa, yung passport namin, may picture taking, and then we had to declare na meron nga kaming dalang more than 10,000 USD. And yun, hindi, actually pwede rin naman kayong mag-declare through yung ArriveCan. So, advanced declaration yon, pero hindi na namin yon ginawa. Kasi alam naman namin na based on sa research namin, pwede naman na hindi na kami mag-fill up ng ArriveCan, which is diretso na lang pagdating namin sa Montreal, meron na daw mga kiosk doon. And nasa sa inyo din, pwede din na may mga nada-download naman ng mga declaration card. So, pwede nyo yung download and fill upan. Pero para sa amin, pinakamabilis talaga once you arrive, just go to sa e-gate, sa kiosk, and doon i-verify nyo na yung lahat ng mga information nyo, your identity, and of course, kung ano yung mga dapat nyo pang i-declare once you arrive sa airport any international airport ng Canada. So, yun. Yun yung una naming way na pagdala ng pera dito. Pero of course, meron pa kaming savings na naiwan sa Pilipinas, which is, ang bangko ko is BPI, Bank of Philippine Islands. So, yun, discuss ko sa inyo, ipapakita ko sa screen yung kung paano mag-transfer ng remittance from Philippine to yung bangko dito sa Canada. So, yun. I-ano ko lang, wait. So, ito na yun, guys. Punta lang tayo sa Google. Then, type natin BPI Outward Remittance page. Yan na. Makikita nyo na yung Bank of the Philippine Islands. Click nyo lang yan. And mapupunta na kayo sa BPI Outward Remittance na page. And makikita nyo sa baba yung quick guide. Click nyo lang yon and click nyo yung link doon for the page. And ayan, makikita nyo na yung sending details. So, 4 yan. Ito yung una, sending details. So, since sa Canada ako magpapadala, i-click ko yung CAD and minimum 10 CAD and maximum of 12,000 CAD per day yan. So, for example purposes, lagay natin 12,000. And then, since wala akong USD account, makikita nyo dito it's either Philippine account or USD account. Philippine account ang pinili ko. And, yan, lalagay nyo lang yung account number. And I am a resident of the Philippines. I-tick nyo lang yan. And then, purpose code. So, maraming mga pagpipilian. So, personally, ang ginamit ko is personal travel.
Purpose of transfer, inulit ko lang yung personal travel na reason. Depende sa inyo kung gusto nyo pa more specific. And remitter source of funds, salary ang linagay ko. And number 2, receiving bank details. So yung bank details nyo dito. So yung country, Canada. Receiving bank's name. So Scotiabank ako, kailangan yung full name ng bank nyo. And receiving bank address, kung saan kayong branch nag-open. And yung SWIFT code, so malalaman nyo lahat to, yung may copy kayong makukuha pag nag-open kayo ng bank account dito. Kompleto yung nandun. May SWIFT code na rin doon. And beneficiary bank, FedWire, or yung national routing number nyo ng bank. And yung charge type, ang pinili ko is fee charged to sender only. And yung number 3 is yung beneficiary details, which is ako. For example purpose, nilagay ko lang Team Zay. And yung relationship, self. And beneficiary address, yung address nyo sa Canada. And select a country, of course, dito, Canada. Yan, and yung beneficiary account number or yung IBAN, yung account number nyo dito sa Canada. Beneficiary information, so yung phone number, birth date, yung ID. So yung last is yung email and confirmation. So yan na, susulat nyo na yung email nyo. And dito makikita nyo na yung, so ang pinadala ko is 12,000 CAD. Yung remittance amount in PHP, makikita nyo yung magkano yung equivalent nun sa PHP, which is 518,254. Yung documentary stamp, 1,554.75. Service charge is 600 and your correspondent bank charge is 1,079. PHP yan. So yung total na madededuct sa account is 521,489.26. So yun ang paraan ng pagsisend. So yun guys, yun yung ginamit namin na way para makapag-remit kami ng pera namin from account namin sa Pilipinas papunta dito sa bank namin dito sa Canada. So yung turnaround time nun, kumbaga yung waiting time namin from pag-send is within 24 hours natanggap na naman namin yung yung aming pera from Philippines to dito. So yun, hopefully makatulong din sa inyo yung video na ito. And don't forget to click and subscribe po. Salamat! Bye-bye!